Matapos ang pambabastos, pang-iinsulto at kalapastangan ng pahayag na ito ni Claire Castro sa ating mga guro. Minsan na po natin nakita mismo ang ibang mga guro ay lumalabag sa ganitong klase ng moralidad. Baliw ka yata eh! Sila minsan lang nagtuturo sa kanilang mga estudyante kung papaano maging walang modo. Lalo-lalo na sa mga nakakatanda or sa mga ibang tao. Panahon na po, hindi lamang po ang gobyerno, lahat po tayo, especially pag nasa school. Kayo po ang magsilbing pangalawang guro. Kayo po ang magsilbing pangalawang guro sa ating mga kabataan. Tanga talaga. Ay na-taste of her own medicine itong si Cliriring nang banatan at bastusin din siya ni Congressman Ilisan Fernando kung saan isinampal nito sa pagmumuka ni Cliriring ang realidad kung gaano kahirap ang trabaho ng ating kagalang-galang at bayaning mga guro. Mga boss, wala nang intro-intro. Napakatanga mo, Yusek Claire Castro. Kalahin nyo mga boss, kasalanan daw ng mga teacher kung bakit dumadami yung karahasan sa mga school. Ako, Claire Castro, madali lang sabihin ng isang taong bobo sa realidad yung mga pinagsasabi mo. Alam mo ba kung gaano kabigat ang trabaho ng isang teacher? Hindi lang naman nagtuturo ang mga teacher. Gagawa yan ng lesson plan, magpe-prepare yan ng mga teaching materials. Ilan bang section ang hawak ng isang guro? Ilang bata yung aalagaan, tuturuan at pagpupukusan yan? Tapos, uuwi ang mga teacher, mag-aasikaso sa bahay, mag-aalaga ng anak. Yung hindi niya natapos na mga papeles sa school, tatapusin yan sa bahay. At pagtapos ng lahat yan, magpe-prepare sa uli para pumasok kinaumagahan. Lahat ng yan, sabay-sabay na gagawin ng isang teacher, Yusek Claire Castro. Pagkakasahin yan sa isang buong araw para sa gagarampot na sahod. Tapos yung mga kakulangan sa classroom, teacher din na sumasagot niyan. Kulang sa tiyok, walang electric pan, walang walis, walang floor wax. Teacher lahat ang kumakargo niyan sa halip na gobyerno. Tapos ang maririnig pa ng mga teacher mula mismo sa gobyerno, kasalanan nyo kasing mga teacher kung bakit nagiging marahas yung mga bata. Sa halip na sabihin at isipin ng gobyerno, paano kaya natin natitiyak na ligtas yung mga school? Paano kaya natin nasusuportahan yung mga teacher? Hindi. Pinapahid ng gobyerno yung pagkainutil nito sa mga guro. Alam mo, Claire Castro, yung values formation na pinagsasabi mo, hindi lang responsibilidad ng guro yan. Responsibilidad ng magulang yan, ng mga kaibigan at ng buong komunidad. Kabilang na yung gobyerno. Tanga-tanga! Bunga ng pambabatikos na natanggap nitong si Cliriring mula sa mga guro at iba't ibang mga sektor ay biglang kumambyo itong payaso ng palasyo kung saan pilit na iniiba ni Claire Castro ang mga naunang pahayag nito. Nais lamang po nating ipakita sa mga guro na hindi po kayo lahat, hindi po kayo sinisisi. Pwede na! Ito ay pagpapaalala. At sa mga ganito po, kung meron po kayo nakikitang mga inyong mga kasamahan na maaaring lumalabag sa alintuntunin para sa mas magandang pagtuturo sa ating mga kabataan, ay kayo na po rin ang tumulong sa ating pamahalaan. At ito rin po ay makakatulong sa ating mga kabataan. Pastilan! So weird! Nang matanong naman ni Ivan Mayrina itong si Claire Castro kung hihingi ba siya ng tawad sa kanyang mga pambabastos at paninisi sa ating mga guro, ay nagmatigas itong payaso ng palasyo at nag-feeling pa-victim pa itong si Claire Castro. Yusek, in that lengthy response, you did not mention the word apology. So you're not apologizing to the teachers. Regardless if these are members of Alliance of Concerned Teachers or baka meron lang po mga ordinaryong mga guro na nasaktan dun sa sinabi ninyo. Kaya nga po, sabi po natin, kinikilala po natin yung nasaktan nilang damdamin. At gusto kong ipaliwanag kung saan maaaring nanggaling yung sama ng loob nila. Aray ko! Dahil never po ako nanisi ng guro. Talaga, Charmit?
maliwanag po yung sinabi natin kahapon. So sa mga nagdaramdam, ito po ang maliwanag na ito po ang aking ipinaliwanag sa inyo para po maibsan yung inyong sama ng loob kung meron man po, kasi dapat ilagay lang po natin sa tamang konteksto yung nangyari. So no apologies, Yusek. Ivan, hindi tayo pwede dito magkaroon ng sorry for the word. Ayoko magkaroon ng additional na pang-iintriga dito. Nang muling matanong ni Ivan Mayrina, itong si Claire Castro, kung ano ang kanyang gagawin sakaling hindi pa rin maibsan ang sakit na kasalukuyang nararamdaman ng ating mga guro sa kabila ng kanyang pagpapaliwanag sa kanyang pangbabastos na pahayag, ay ito lamang ang naging tugon ni Claire Ring na tila nagmamaang-maangan at hindi umaamin sa kanyang nagawang kamalian. Sorry, Yusek, I did not mean to create intrigue, pang-iintriga as you might be implying. Ang sa isip ko lang ho kasi ngayon, what if after listening to your explanation, yung mga guro na nasaktan, ganun pa rin po ang kanilang pakiramdam? Iniisip ko, saan ba dapat nasabihin kong mali ako? Sa ngayon po, saan iniisip ko dahil maliwanag yung aking pagkakasabi. Nagkaroon lang na maling konteksto nung sinabi ng ACT Party List or ACT Teachers na sinisisi ko ang mga guro. Yung mukha mo, pupulbusin ko. Wala po akong sinabi na sila ang may kasalanan. A few moments later. Sila minsan lang nagtuturo sa kanilang mga estudyante kung papaano maging walang modo. Wala po akong sinabi na sila ang may kasalanan. Kahit ulit-ulitin po nila yung ating sinabi, yan po ay pagpapaalala lamang na sila po ay mga idinagalang na guro na maghuhubog ng tamang kaugalian sa ating mga kabataan. So, siguro po ang dapat na magbigay ng paumanhin ay yung bigay ng maling konteksto sa ating sinabi. Sinungaling ka! Dami siya ka! Bunga ng kalapastanganan na ito ni Claire Castro sa ating bayaning mga guro ay sinupalpal, ininsulto at nireal talk siya ni Congressman Ilisan Fernando. Alam mo, Yusek Claire Castro, kung merong contest ang mga tanga, hindi lang ikaw yung top 1 eh. Ikaw yung judge kasi expert ka na sa usapin na yan. Kaya sa halip na sisihin at ituro natin ang mga teacher, gawin natin ang lahat para masuportahan ang mga teacher at matiyak na tunay na ligtas ang mga eskwelahan. Talo! Sorry.